maayong adlaw sa tanan. Kini si Ate Gems sa ato ang YouTube channel nga Katabi with Ate Gems, ang mga istorya sa gugma, damgo ug paglaom. Ug karong adlaw, lain na pud nga istorya ang atong paminawon ug hinaot pa nga mag-enjoy mo ug makuhaan ninyo og mga pagtulunan ang mga istorya nga pinadala sa mga nagkalain-lain nga sender. Ug kung kamo dili pa subscriber sa to ang channel, ayaw kalimot pag-subscribe and click the notification bell. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo ug sa imong mga followers sa imong YouTube channel. I'm one of your avid fans, mao nga naaghat ko suwat sa akong kaagi kay gusto pud nako nga i-share sa imong mga listeners ang talagsaon akong istorya. Tuwagan lang ko sa pangan nga Lovely. Actually, dili gid kayo ko gwapa. Ordinaryo lang akong pamayhon. Average, matud pa nila. Pero ang akong heart, maoy Lovely. After so many years nga nagpuyo ko sa layong syudad, nibalik ko sa akong gigikanan nga probinsya. Dili tungod kay gimingaw ko sa akong yutang na tauhan, kundi para balikon ang akong best friend / childhood sweetheart nga si Ronnie. Ronnie, kung nasayod ka lang, unsa kadako akong kamingaw nimo. Kung nasayod ka lang nga tungod nimo, wa gyud ko'y seryoso nga lalaki sa syudad. Doon naman siya mag-fling-fling during sa akong college days, pero puros mga palipas oras lang. Si Ronnie gyud ang akong gusto. Siya ang gisyagit sa akong kasing-kasing. Dili pa na akong malimtan niya itong mga gagmay pa mi nga sobra kayo mi ka-close tungod kay duol na kayo ang among balay. Ilo na sa mga ginikanan ang managigsuon nga Ronnie o Antonia. Doon na may mga paryente nga nagmonitor nila pirmi, pero kasagaran si Papa ang mutabang nila pirmi. Siya ang sig-check sa managigsuon kung nakakaon na ba. Mo'y hinungdan nga close kayo mi ni Ronnie. Kami pirmi magkuyog nga muskwela. Inuguli kami lang gihapon ang magkuyog. Kung walay klase, kaming duha ang magduwa. Nakabantay si Papa sa mong closeness ni Ronnie. Lovely, ganun kamuram yung pirmi ni Ronnie ang magduwa. Papilasan na yung Santonia, uy. Matod pa sa akong amahan. Ay, bati man na siyang batasan pa. Palaaway, sige kasuko pirmi. Nya, pirming again sa mga gusto ni Ronnie. Tubag ko pa sa akong amahan, Papa Joe. Abot ba nga di magyuganahan ni Antonia nga makigduwa bisag unsaon pag-ingon ni Papa nga to nako niya nga makig-close kay parehoming babae. Wa ko masayod nga nag-observe di si Papa na munduhan ni Ronnie ug lahi na ang iyang pananaw namo sa among ka-closeness. Duna na di ay mali siya. Unsaon man nga maglakaw mi si Ronnie nga mag-holding hands gid pirmi. Mga 10 years old na ko, niadto dihang giingnan ko ni Papa nga manglarga mi sa layong dapit. Mubalin mig puyo. Isupa ko o nihila ko tungod kay di ko gusto nga malayo kang Ronnie. The night before nga nilarga si Papa, wa ko matug, nagsigi kog hilak. Pagkaugma sayo ko nga niadto sa balay nila ni Ronnie. Natug pa ang duha ka managigsuon pagsud na ako sa ilaha. Dali ko nga nihigda tupad kang Ronnie. Ronnie, di ko ganahan mo larga. Di ko gusto nga malayo nimo. Unsa ka og malayas tanduha? Matod ko pa, ngadto kang Ronnie. Nakamata si Antonia ug isog nga nitanaw nako. Kabata pa nimo, kamo na ka mag-igat-igat, ikaw pa ang manghagit og taban. Yaks kaluod nimo uy. Matod pa sa magwa nga si Antonia. Si taban giingon nimo uy bastos. Akong giingon nga manlakaw lamin duha ni Ronnie. Tubag ko pa. Maorbitaw na istorya Singag pa ni Antonia diri nako. Wagi ko makasabot niya nga nung init kay siyag dugo nako. O sige na, di ta maglalis. Dali Lovely, kuyugan ti ka sa inyo kay gipaabot na sa mong Papa. Sagbat pa ni Ronnie. Dali ra kayo ko nga nakalma tungod kang Ronnie. Basta si Ronnie na ang musulti mutuog yun ko. Gaan yun kayo nga kung buot niya tungod baka kay nindot kayo ng itsura. Ang iyang mga mata, dakuon pero mapungay nga murag mata og Israelites. Tag-as ang iyang pilok nga itom og bawog bagyud. Iyang ilong taas kaayo nga sama sa ilong sa mga foreigner. Unya iyang lips kisabul kaayo Papa Joe. In short, guwapo kayo si Ronnie. Bisan og bata pa mi, naka-feel na kong crush niya.
di kay crush lang. Love na nako siya. Mao nga naigibati ang bata ko nga kasing-kasing. I thought nga kung malayo na ko niya, di nami magkita, makalimtan ako siya. Pero nasayop ko. Mo hinungdan nga pagkamatay sa kong papa og ako na lang ang naginusara sa mua nakahukom ko nga mobalik sa probinsya. Tungod og alang sa akong Ronnie. Nakita na nako nga mobalay bisan og kahugnoon na kini. Tungod sa kakaraan pero pwede pa sigurong mapuy-an. Opposite kaayo sa tapad nga balay ang ila ni Ronnie og Antonia nga dako kayo og kausaban. Usa na siya ka bungalow. Bungalow style o konkreto na ang mga dapat. Daghang mga tanom sa gawas og limpyo kaayo. Halata nga atimado kaayo sa nagpuyo nini. Igol na akong gibutang akong bag sa abugon kaayo nga sofa. Namo nga kahoy unya nilakaw dayon ko paingon sa pikas bay. Tungod kay abli man ang puntahan ni diretso kog sud. Naanad nako na di na manuktok makasud gawas ko sa ilaha. Nisiga ang mga mata ni Antonia pagkakita nako. Kinsa ka? Ngano ni sud magadring away panuktok ha? Siyagit pa niya. Sa iyahang kahadlok dali kay nga nipunit og silhig. Unya nagkikiay nga niduol nako. Dungan sa paghana og bunal sa silhig. Hoy, Antonia, kaarte ba nimong lihok? Wala kailan ako, si Lovely ni oy. Remember imong silingan diya sa pikas bay? Matod ko pa niya. Nitutok ni dugay og murag di makatuo nga nabalik nako. Antonia, niya ko para kang Ronnie, asa siya? Pangutana pa nako niya og usab. Ikaw pa gyud si Lovely? Sigurado ka? Pangutana pa ni Antonia nako. Para mutuo siya, gipakita nako ang akong birthmark sa akong abaga. Diha pa niya napamatud-an nga ako gyud. Nagkikiay sad ni nga nilakaw o nilingkod sa sopa o niya nang hinambid. Wala na ka nakailan ako, girl? Hindi man ko si Antonia, uy. Si Rona ko. Ha? Kisang Rona? O may nagpuyo nga Rona dari pagbiya na ako. Pangutana ko pa niya nga nakuratan kaayo. Yes, sakto ka. Way Rona dari pero sa una na ay Ronnie. Tubag pa niya Papa Joe. Mura kong nalusno sa kong gibarugan. Si Ronnie nga akong love na himo ng Rona. Nangaot ko sa kong ulo og nilingkod sa iyang atbang. Wa ko'y pamilok na nagtanaw niya. Guwapa na tinuod kay siya. Pagtuugan ni nako si Antonia. Usaon nga taas magbuhok unya naka-ponytail pa. Mura na gyud siya tinuod nga babae. Nagsigin lang og tan-aw niya unsaon wa na ko masayod unsa ko isulti. Wa ko kasabot sa kong gibati. Nagul ko nga disappointed pa gyud sa pagkahimong mahuyang ni Ronnie. Sa man uy Lovely, sige lang tutok nako. Tana uy, murang pa tana ato tas gawas. Ato na to mga classmates sa una nga mga gwapo. Kinumdum pa kanila ni Roy, ni Boyet. Naabot naman sila sa laing lugar. Excited kayo si Ronnie nga nisulti nako. Halata ang iyang kakilig sa mga lalaking gwapo. Nakapangutan ako ug doon na pa ba'y nahabiling pagkalalaki nga pagbati niya bisan og gamay na lang unta Papa Joe. Giyun-uyunan ko na siya ug dikuyo ko ni Ronnie nga matud pa nga morampa sa gawas. Tuod man ito dayon sa plaza ug nato dito ang mga grupo sa mga lalaki nga nagtipok. Hello guys! Bigat pa nga timbaya ni Ronnie nila. Kinsa na mo ko Rona? Pangutana pa so sa kalalaki. Nakalimot na mo niya Boyet, si Lovely ni. Si Lovely bitaw ni katong silingan nato ba? Tubag pa ni Ronnie. Ah, si Lovely ang imong childhood sweetheart. Matod pa ni Roy. Wa kabantay si Ronnie sa term nga gigamit ni Roy nga childhood sweetheart. Na kaming duha. Childhood sweetheart. Unsaon, busy naman kay siya sa mga paghagwa-hagwa sa mga lalaki. Pero ako, dako kayong impact nako ampung nga childhood sweetheart nako si Ronnie. Wa gyud na usab sa akong gibati niya. Bisan pa sa akong nahibaw-an nga usa na siya ka lady boy. Gitanaw nako si Ronnie sa unahan nga malipayon. Malipayon kay nagugud-gukod sa mga lalaki. Iyang pangusion ng kilid ang mga lalaki. Unya magdagandagan sab ang mga lalaki nga iya sang gukdon. Nagsakit gyud ang akong dughan sa akong nakita Papa Joe. Nakuyawan lang ko sa diyang kalit lang nga ni Syagit si Ronnie.
Nakita ko siya nga natumba sa yuta. Nagsyagit siya nga nangay pakitabang sa mga lalaki pero igo lang siya nga gikatawan. Nidagan ko paingon siyang nahimutangan ug nakita nako ang dakong samad siyang batiis. Anong sa kauy ni kiat ram naong ni mo eh. Wala ba juga natabang nga o? Matod ko pa kang Ronnie. Gialalayan ako siya nga makatindog ug paagbay na ko siya sa kong abaga ug nikupudpud ko sa iyang hawak. Ingon niya to among porma samtang hinay nga naglakaw paingon silang bay. Pag-abot namo sa ilaha gipalingkad ko siya sa sofa ug nangita kog alcohol ug cotton. Dali bi, hugasan to na samad nimo bi. Hubuan na imong pants. Matod ko pa kang Ronnie. Nisunod siya nako gihubo niya ang iyang pants sa kong atubangan. T-shirt o brief na lang ang iyang sulob niya itong mga higayuna. Wan ako mapugni nga makatanaw sa pribadong part sa iyang lawas. Nakapandadok ko. Tungod kay sigurado kay ko na siya paghihapon si Ronnie. Nausab man tinuod ang iyang naong o panlihok pero kumpleto paghihapon ang iyang pagkalalaki. Ay kasakit hinaya na palihog lovely. Uy, hapdos kay ako samad. Syagit pa ni Ronnie. Human ako hunad sa iyang samad, akong gihuyop gamit ang akong baba para mawa ang kahapdos unya ako day siyang gitambalan og ointment. Thanks day lovely ha, wapag ka na usab sweet lang gyapon ka girl. Matod pa niya nako. Pagkagabi nagdungan mig panihapon. Unya, doon ako'y gipananghid niya. Pwede ari lang kutog? Guba mo kayo na mong balay oy, hugaw pagkigsaog, abog pagkikaayo. Sure oy, always maka-welcome din eh. Timing kay wala si ate tuwa sa biyahe. Tubag pa ni Ronnie. Tuod man Papa Joe, gipahigda ko ni Ronnie sa lang sofa. Pero pagkatong gabi nisulod ko siyang kwarto o nitapad ko niya higda. Pari lang ko diribi kay mahadlo ko sa gawas, muro magnaiabat dito Matod ko pa niya, uwa na siya makabalibad pa. Samtang nagtapad ming duha o higda, tuyuon na ako kunuhay nga itanday ang akong batiis siyang paa. Paspas magkay siya mga makawakli. Ikaduhang gabi namang tupad og tuog ni Ronnie. Murag di na ko makagwanta. Lalaki na magigay siya tan-ahon ko matug. Kay siyempre, wa na siya nagara-gara kay natug lagi. Sa tan-aw nako, wa pa na usab ang yan lawas. Lalaki pagyapon. Mga kadlawon ka to. Kung samtang hinanok kay siya nga natug og natalikod nako, ako siyang gigakusog tuyo. Og ako yung gidaitol ang masilan nga parte sa kong lawas nga to siyang buko-buko. Feeling nako, wa makabantay si Ronnie kay wa man siya mo react. Wa ko niya iwakli. Ikatulong gabi ikato sa mong pagdug, ako na siya nga gigakus samtang natug nga nagtalikod nako. Ako lang siyang gipanid-an, yang wa siya mo react ug akong gihagkan ang iyang tingkoy. It's now or never. Sa huna-huna, panako Papa Joe. Ani, masuko na yun ako hantod kanus o asa kutob ang imong pagkarona bi. Tistingan lang ako ni og wa na bagay Ronnie nga nahabilin sa imong pagkatao. Nangurso na lang gyud ko Papa Joe. Gipaubos na ako ang akong kamot ug hinay nga gipakanaog nako hangtod nga nahikapan nako ang kay bawo na mo unsa mga friends. Ug mao to akong gibuhat akong tanan aron mapukaw ang nahikatug nga pagbati ni Ronnie. Doon ako'y nabantayan. Sud sa napo ka minutos na akong gibuhat, wa gid siya ni react. Hinuon, doon ako'y nadunggan nga hinay nga ungol. Mao na kadto ang sign nga akong gipaabot. Nabantayan pud nako nga inanay nga nisukol ang leon Papa Joe. Wa na ko maglangay pa, ako na mismo ang nihubo siyang sapot dungan sa pagpatong ato niya. Nahitabog yun, ang nilapaay sa leon o karniro. Mission accomplished. Dito na ko napamatud-an nga di pagyude siya, all out nga binabayi. Human sa nitabo naman duha, problemado kay ang naong niini. Wag yun ko ma-expect nga mo under ang ako makina ay diya ni Muday. Pero saon naman, kung mumabdus ka, wala ba ka magamit ng proteksyon? Pangutana pa ni Ronnie. Ayaw sa nagunaw na Ronnie, ang importante nga nag-enjoy sagka, di ba? Pangutana ko pa niya. Ambot, siguro nag-enjoy ko 1/2, lahir gyud og keke day. Binayot pa nga tubag niya. Deep inside, nasakitan ko sa ako ang nadungog nga mas mo prefer gyud siya og lalaki.
Pagkaugma mga alas 5 sa buntag, doon ako'y nadungog nga kasika sa sala. Nagpanawag sa pangan ni Rona. Rona! Rona! Matod pa sa tingog nga nagkaduol sa tungod na yun sa kwarto ni ini. Wa pa gani ko kalihok kalit nga ni Abli ang puntahan ug nakita nako nga napasiga ang mga mata sa usa ka gwapong lalaki. Nabalikwas gikan sa iyang gihigdaan si Ronnie ug niingon nga, "Ate, nabot na day ka?" "Oh, nabot na ko ug purting supresaan ako." "Unsa man gyud ka, Rona ka o silahis ka?" Wa dayon makatubag si Ronnie. Usaon nga, di ba siya kalimod nga parehoming walay sapot nga naa sa ibabaw sa kama. Unsa pa man gibuhat namo? Di ba? Di na ko ma-imagine ang maldita nga ate ni Ronnie. Kaniadto nga usa na po di ay katomboy. Daling ni barog si Ronnie og nag-ilis og mausay akong gibuhat. "Ate Tony, nakalimot na kaniya? Siya si Lovely ang atong silingan sa una. Katubang imong kontra kaayo ba? Og Lovely, ayaw gyud og tawag sa pangan nga Antonia kining akong maguwang ha kay na manukmag ra gyud taon ni siya. Kung tinod pa nga ang tawgon, Tony itawag niya ha." Taod-taod nga gitutukan ni Tony. Unya niduol siya nako og ni smile. "Ikaw na ni Lovely? Ni gwapa ang taman ron eh." Matod pa ni Tony nako og nilaki na gyud ang iyang tingog ug napay nilihukan nga bagsi kayo. Nagkumustahanay mi ni Antonia, also known as Tony, nga lalaki na kaing tanahon. Proud kay siya siyang nibida nga usa na siya ka accountant og nagtrabaho sa munisipyo. "Ikaw Lovely, wa di kay trabaho?" Pangutana pa ni Tony nako. "Naoy, home base akong trabaho. Mao nga bisan asa ko mo anto, okay lang. Tubag ko pa nga to niya." "Wow, maayo di ay. Di pareha ning usa diri nga susway klarong trabaho. Kusog ra ba kay man laki? Sige lagdatong, may bagdaghang kwarta." Matod pa ni Tony, dalang yaw-yaw nga tukang Ronnie. "Ako na sa imo na diskatahan? Diyan na mo oy, doon na pa ko ilain lakaw." Matod pa ni Ronnie dayong biya namo. Wala naman ang utana si Tony about siya nakita namong duha ni Ronnie nga nagdug sa Katri. So wala sa kung ni-open niya, kay gibati na og kauwaw. Kadto pa nako na bawi nga buutan man day kayo si Tony. Lahi ragyod kayo sa dihang Antonia pa siya. Gilutuan ko niya og lami kay nga sudan og ipakaon ko niya og ipasnacks dahil nananaw mi og TV. Gabi na lang pero wa pagyapon ni balik si Ronnie. "Ayaw na to paabot daw kay tuwa na sa to na nalaki na sa to." Matod pa ni Tony nga nakasabot sa kong ginuna. Sama pa pangatug niinsi si Tony nga sa sala matug para ako ang matug sa kwarto. Gentleman gud kay siya, opposite kang Ronnie. Neat kayo ang iyang room ug maayo kay pagka-arrange. Buntag na nga niabot si Ronnie pero di na nimo maistorya. Kaya ni diretso na siya sud siyang kwarto ug natug. Ingon niya to ang among senaryo kada adlaw sa kanaog lang ko ni Ronnie sa ilaha pero si Tony bisan og nagtrabaho ni. Di siya makalimot nga manawag na ako pirmi kung okay ba ko o nakakaon ako. Nakafeel ko nga murag idlas na si Ronnie diri kanako. Naglikay na siya nga magtapad mig katug pero gibuhat lang gihapon nako ang kutob sa kumahimo nga makahagwa anay ang leon ug ang karnero. Bisan kami lang duha sa balay pero idlas na gud kay siya. Wala na mausbi ang nitabo na munduha. Niabot na ang hapit buwan nga wag gyud ko'y nahimo ug nakahuna-huna ko nga mobalik na lang siguro sa syudad. Pakyas ko sa kong tinguha kang Ronnie. Lahi na siya gusto. Dili na ako, kundili ang yan ng mga lalaki. Pero wa na dayon ang kong plano pagbalik sa syudad diyang usa ka adlaw ana nakabatya kog lahi sa kong panlawas. Abi na ko og stress lang ko, pero nawa naman sa dinoon pagkagabi pa. Nakunaw na ko nga dili baka ko mabdos. Nipalit ko og pregnancy test kit og nag-self-test ko og dito na ko nahibaw-an nga positive ko, Papa Joe. Pagkatotoo, ako pang giusban mao lang gihapon. Ang resulta mabdos gyud ko. Gikuyawan ko pero naglabaw ang kalipay kung mauna. Dili na madayon ang akong pagbalik sa syudad. Magkaanak nami ni Ronnie. Pagabot ni Ronnie sa balay, ako din siya gibalitaan nga mabdos ko. Nagbalik-balik siya panguros og katulo. Na-shock siya. Sama na ako, di po siya katuo nga usa na siya kaamahan.
Unya, kung mao nang mabdos ka Lovely, usaon man ni nato kisa may mama na bataa. Pangutana pa, di yan diri ka nako. Ay da, di na importante og kung kisa mama. Ang atong planuhon, ang atong kasal. Tubag ko pa. Kasal? Kasal gyudayon? Di ba pwede mag-live-in lang sa ta? Samaan nilang good, gihapon nga niya ka sa amo. Diri ka puyo. Matod pa niya nga, halata kayo nga di siya sure. Murag ka atrason, Papa Joe. Kinahanglan kita magpakasal para maimo ang apelyido sa bata. Gusto di ka nga mahimo nimo siyang nga non-biological child? Pangutana ko pa niya. Dili po ko sure og sakto ba ang akong term basta nahadlok po si Ronnie. Gusto niyang matagaan og pangalan ng among anak. Mao nga niuyon siya nga magpakasal ming duha. Pagabot ni Tony, among gisulti ang nitabo nga mabdos ko magpakasal namin ni Ronnie. Nisiga na sabi ang mga matas kakurat, pero dalira kayo nga nausab ang purma siyang naong. Nitanaw siya nako nga puno sa kaguol ang mga mata. Nanulod ang duha sa kwarto og dito sila naglalis og taman. Nadungog pa gani nako nga naghinilakay sila si Ronnie og Tony. Pila ka minutos ang nilabay nang gawas lang duha og igo lang nga nitanaw si Tony nako nga guulang gyapon ang naong. Unya nilakaw na. Sunod nga mga adlaw, tagsa na lang kayo muli si Tony. Kung naa siya sa balay, magpriso pirmi siyang kwarto. Mura ko iyang gilikayan, halos di siya gani mo tanaw nako. Dispiras ka to sa mong kasal o gisuod ko ni Tony sa kwarto o giatol ko niya ngawa si Ronnie. Nakalitan ko siyang reaksyon. Niduol siya nako o niluhod sa kong tiilan. Ayaw pakasal kang Ronnie, magbasol ka lang. Di ka magbalipayo niya. Ha? Nga naman, ni-promise naman siya na ako nga mag-usab na. Di na siya magminahuyang. Kung magminyo na mi, tubag ko pa. Kung mahuyang yun na. Ako'y unang masakitan kung makita kang masakitan unya sa inyong kaminyoon. Di ka love ni Ronnie. Ako ang tinuod nga nagmahal ni mo, Lovely. Matod pa ni Tony nga murag kahilakon, Papa Joe. Wa ko ma-surprise sa pag-angko ni Tony nga na siya feelings di rin ako. Nakibawon ako. Klaro na kaayo siyang gipakita nga pagtatarna ko sa nakalabay nga mga adlaw. Nakasabot ko niya o naluoy ko. Itupog ko siyang gingon nga mahal ko niya. Pero sa man ako nga si Ronnie mangyud ang akong gihigugma. Sukad pa sa una, Papa Joe. Gibalibaran na og tarong si Tony og nakasabot raman pud siya. Pagkaugma, adlaw sa mong kasal, malipayon ko kay natuman na nga akong gusto. Nakita masad na ako nga happy pod si Ronnie, bisan og kuwang na lang siya nga maggaon. Samtang nagpasok ko sa aisle sa simbahan ug ikanta sa choir ang kantang Promise of Love, nakita na ko si Tony nga nito ang mga luha. Luha sa kaguol, nasakitan gyud kayo siya sa pagpakasal namo ni Ronnie. Way na itabong kasamok sa among kasal, malampuso ng among kasal sa pari. Wa namin niya tuglaing lugar para mag-honeymoon, di alagyapon mi sa among kwarto ni Ronnie. Pero nakalahi lang kay way na itabong pagdinapaay sa leyon og karnero. Matod pa ni Ronnie, mahadlo ko no siya, basin maunsa ang bata sa ako ang tiyan. Wa ko sa mood nga maoy manguna kang Ronnie, tungod kay pregnant lagi ko, og daghan pa kong gipamati o nga dala sa akong pagmamdos. Pila may istorya, niabot ang adlaw sa kong pagpanganak ug babae ang una namong anak ni Ronnie. Niabot sa ospital si Tony nga dunay dalang prutas ug buwak para nako. Kananing prutas o kay makahayo na sa mong baby. Ug kung sarabay imong gikaon, mora ba na ikaroon sa bata kung magpa-breastfeed ka? Matod pa niya. Salamat Tony ha, nga wa ka malain nako, wa sa kamusab sa imong tinagdan diri nako. Matod ko pa niya. Ganong mausab man ko nga ingon ani man ko kung may in love bisan nagwa ko higugmaa. Pero padayag gyapon ko sa pagpangga sa kong nainlaban. Labi na karon nga naanak ko'y pagumangkon. Excited pa nga tubag ni Tony nako. Nakita man sa nako nga malipayon si Ronnie sa mong anak. Na-appreciate nako ang effort nga iyang gibuhat nga iyang gipromise nako nga di na hugaw-hugawan ang among kaminyoon. Babae lang gihapon siya maglihok-lihok. Og tawgon pagani gihapon siya grona sa mga silingan. So wala kailan namo mas maaan pagani si Tony. Ang amahan sa mga anak kay siya man ang mas
astig ug murag lalaki kayo og porma, Papa Joe. Sulod sa akong pagbuntis, wag yun itabo namo ni Ronnie. Pero diyang nakapanganak nako, nabalik ang kong gana anang butanga. Ako'y manguna niya. Akong buhaton, hubgon ako si Ronnie para musukol ang leon sa karnero, Papa Joe. Effective ang akong trick. Kung makainom siya, sigurado gyud nga doon na mahitabo na munduha og mao nga after 1 year, nabuntis na sagko og nanganak ko og batang lalaki. Mabdos ko sa akong ikatulong anak ni Ronnie dihang nabantayan nako siya nga doon na kausaban. Doon ay mga gabi nga mukalit na siya og lakaw. Nagduda na kayo ko sa kumbana. Mao nga diyang wa siya kabantay. Akong gihiling ang iyong cellphone og didto ako nabasahan ang mga text messages gikan sa kalalaki nga nagpanganog Eric. Dito nagsugod akong kalbaryo, Papa Joe. Giaway na og taman si Ronnie. Akong gipaangkon kung uyaban niya si Eric. Yes, lovely. Uyab na ko si Eric. Sorry, ang kunon ko ha nga sayop ko sa kong gibuhat. Minyo na ko og ni-promise ko nimo. Pero saan man? Promises are made to be broken. Anak, good na. Kung ma-inlove ka. Karon ako ka-feel nga og love ever since nga to kang Eric lang. Gisagpan ako si Ronnie sa akong kalagot. Murag na buak akong kasing-kasing sa prangka niyang giangkon nako. Ever since, karon pa siya na in love og taman. Buti pasabot nga wag na siya mahigugman ako. Usaray pangayoon ako ni Ronnie. Kung dito gyud ka malipay kang Eric, please ayaw lang ipamukha nako. Ay lang ipaklaro nga wag kay love nako. Labi na nga ayaw ko pakita nga nanlaki ka. Singhag ko pa nga to niya. O gituman masad ni Ronnie ang akong gihangyo niya para di ko masakitan. Di na siya mananghid nako nga mulakaw. Basta understood na. Ug kalit siyang mawa, tuwa siya sa mga bukto ni Eric. Wala man po siya magkuwang sa muang mga anak kay mo-provide man siya. Doon na siya trabaho, Papa Joe. Ingon niya to ang among sitwasyon hangtod nga nanganak ko sa amuhang ikatulong anak. Nagbati na ko pero wa siya. Tuwa siya kang Eric. O gidala ko ni Tony sa ospital ug siya ang nibuhat sa responsibilidad nga dapat unta kang Ronnie. Si Tony ang nagatiman nako. Pagbalhin nako sa kong room, siya ang nagpakaon nako. Siya ang nagbantay nako. Iya kong gihungitan o gialalayan kung mutindog ko og muadtog CR. Siya pod ang mibayad sa hospital bills. Wahi na kayo nga naabot si Ronnie sa hospital kay padung nami mo discharge. Nganong wa man ko nimo tawagi ha? Wa ko nang bawa nga mga anak na diay ka. Mabalakon pa nga pangutanan ni Ronnie nako. Para asa pa para paybawon ka? Nga di man sa genuine ang imong kalipay diri namo, Ronnie. Mas malipay maka sa kiliran ni Eric. Mga sukad karon ihatag na ti ka kang Eric. Tagaan ti kag freedom. Magbuwag na ta, Ronnie. Unsa? Magbuwag na ta? Pero ang ato mga anak, magunsa naman na sila. Uway papa. Taphaw ang tubag ni Ronnie. Mas naglabaw ang kalipay nga gitagaan ako siya kagawasan. Nangayo man ninon siya pasaylo nako. So wa pa siya mobiya. 4 years old na ang kamagwangan nga anak niya to ug wa pag siya kalibutan sa pangitabo. Naanad na pupod siya nga wa pirmi iyang papa. Mao nga wa gali siya kabantay nga nibiya ang iyang amahan. Siguro tungod kay naapirmi si Tony nga mas close sa mga bata. Pinangga kay ni Tony ang akong mga anak, Papa Joe, nga mas siya pagani ang murag amahan nila. Si Tony ang lihulip sa mga responsibilidad ni Ronnie. Kada Domingo manimba mi kauban ang tulo nako mga anak. Unya di kahuman manuroy mi sa mall para mangaon. Unya pamalitan ni Tony og mga sinina og duwaan ang among mga anak. Almost perfect na unta kaayo si Tony. Sa tinudanay lang, gitudluan ako kung kasing-kasing nga mabalhin ang akong feelings nga to niya pero dili man gyud. Nakapangutan ako sa kong kagulingon, nganong nahimo ko nga higugmaon ang usa ka mahuyang pero di na ko makatunan pag higugma ang usa ka tomboy. Usa ka Domingo niya na nanimba mi ni Tony, kauban ang akong tulo ka mga anak. Human sa misa, naghuot na ang mga tao og panggawas sa simbahan. Rona! Nisanting dayon ang akong dunggan nga nakabati sa tingog nga nisampit sa panga ni Rona. Kibaw ko nga dili kay usa lang ang Rona sa kalibutan. Pero nilingi gyapon ko sa gikanan sa tingog. Wa ko masayop. Nakita na ko si Ronnie kauban ako sa kalalaking ug wa ko masayop mao kadto si Eric. Nilingi pod si Ronnie nako og nagkatagbo ang among mga mata.
Ni-smile siya og hilaw nako dayong tan-aw sa among mga anak. Pagkakita ni Tony kang Ronnie nga nagpadung namo nilakaw miglayo og nangita mi og medyo mingaw nga wa kay tawo. Mugtok kay naong si Tony. Kay baw ko nga nasuko siya sa iya manghod pero iya lang gipugngan tungod kay naa sa public nga lugar. Mao na ba niya akong kamanghurang anak? Pwede ko mukugos? Pangutana pa ni Ronnie mao nga hinay na akong gitunol ang bata. Sa tanaw nako nalipay si Ronnie for the first time nakugos niya among kamanghurang anak. Mura gani og dunay mga luha ang iyang mga mata nga gustong moagas Papa Joe. Gitunol niya balik nako ang bata unya ni hawak sa mong ikaduhang anak unya niya tubang sab siya sa mong kamagwangan nga anak para gakson og hagkan. Pero ni atras si Leia, ditago sa likod ni Tony. Leia anak, ako nuy si Papa nimo. Muhawak lang ko nimo. Sige na baby kay gimingaw bi ako ninyo. Matod pa ni Ronnie pero nisamot og tago si Leia nga murag nahadlok. Ay wala pugsa ang bata og way gusto mo duol nimo. Matod pa ni Tony niya. Wa mo ko'y daot ang tuyo ati ba? Muhangop lang ko sa akong anak. Wa di ko'y katungod nga ako magyap mo ako mailang amahan. Tubag pa ni Ronnie. Nakalitan ko sa sunod nga gibuhat ni Tony og iyahang gidapog si Ronnie. Unya gitukmod og kusog kayo. Let's kang sus. Unsa to? Ikaw ang amahan? Waroy ka kuyawi sa mong gisulti. Kung ikaw pang amahan nila, nganong dili man ikaw ang nikuyog nila karon ha? Ate, nganong mangisog man kauy nga kamaayo ra na akong niduol ninyo. Wa mo ko mangaway ninyo ate. Siguro nisuol na sa dagang atake sa mong hormones no. Nasuya ka na ako no kay bisan og wa ko'y ayo nga pagkatao pero gigrasyahan gyapon ko og mga anak niya ikaw ate makaanak ka? Nagminahuyang na si Ronnie nga nangaway siyang ate. Doon na mga tao nga nakabantay sa ilahang away mao nga niduol si Eric o gisinyasan si Ronnie nga manlakaw na sila. Nakalakaw na sila si Ronnie og Eric pero si Tony murag na high blood paghihapon. Mao nga ako siyang giparelax. Gihapuwap na ko yung likod o gitrapuhan ako panyo ang iyang mga singot. Kalma lang uy kay atakihon baya ka. Ayaw na tugtagda si Ronnie uy. Niabitaw min nimo. Di mi mawala nimo Tony. Kami sa akong mga anak. Naulian si Tony siya nadungogi ka nako. Sukad niya to, disamot pa siya ka mapinanggaon na mo, labi na gyud sa akong mga anak. Kung akong mga anak sad, close na kayo niya. Si Tony, ang giila nilang amahan o dili si Ronnie. Tulin nga ng labay ang mga adlaw, mga 1 year na ang akong anak, busy kay minduhan ni Tony sa pag-prepare sa first birthday celebration. Gibitar na mo ang mga silingan ug tanang mga bata sa mong lugar para children's party. Kung kanus perfect na unta kaayo ang panghitabo, dunay niabot ng sa katawo nga di imbitado. At first, wa ko makailan niya. Saon nga lahi naman kay purma si Ronnie. Niabot nga usa na kaupaw. Giputla niya ang taas niyang buhok. Ug nagsuot na siya og casual t-shirt ug jeans unya wa na magkikiay nga naglakaw Papa Joe. Gibutang niya ang dalang regalo sa lamesa o niya niduol nako. Lovely, nagpaupaw dyan ko tungod nimo. Gusto na ko mabalik ninyo sa akong mga anak. Matod pa ni Ronnie. Waday ko makatingog ug gitanaon nako ang iyang nimutangan ni Tony. Nga nagpa-parlor games pa sa mga bata. Nakita siya sa naabot og isog na dayon ng iyang naw nga nakakita kang Ronnie. Ronnie, dali, ato ta sa sunod magstorya. Dito maghimog eksena dire, gawas sa party sa mga anak. Matod pa niya. Nanood ming duha sa balay o dito ako siyang gisudyaan. Ganong niyaman taong ka diri, uy, itiming bayan ni mo og dunay okasyon. Drama-drama pa kunuhay pa upaw. So may koneksyon ng upaw sa imong pagkamahuyang, uy. Nakalitan ko sa kalit nga paghilak ni Ronnie. Pasailu ako, Lovely. Pasailu ako ninyo sa kong mga anak. Nag-realize ko sa kung sayop nga gibiyaan ta mo og nakigpuyo ko sa kalalaki. Wala namin ni Eric. Matod pa niya. Mao di ay nga nibalik ka kay gitsapuera ka na si mong laki. Nganon di man ka mangitag lain laki. Di ba? Mao man binuhatan nimo nga magilis-ilis og laki. Unya, dungan-dungan pa man gani. Padayon ko pa sa pagyaw-yaw kang Ronnie pero wag siya mo give up. Sige balik-balik pangay pasaylo kay di pa kuno wahi ang tanan. Andam na kuno siya nga mga mahan sa mong mga anak. Naglibog ko sa kong buhaton Papa Joe. Pagkuman sa party nag-ekstorya ko kang Tony.
Human mo niya gi-abandon sen sayo nun lang mo niyag balik. Eh pagsugot lovely please masakitan ka lang. Ugusab kung magpatuo ka ng Ronnie. Di na siya mausab Mauno ginayang kinaiya. Halos kaila ko na si Tony nga napakiluoy na ako nga di ko makibalik kang Ronnie. Pero nga kasing-kasing magsugo gyud. Wa gyud bahimo. Yes mga friends, mahal gihapon ako si Ronnie. As usual, gisunod na ako akong kasing-kasing. Gidawat ako siyang balik si Ronnie ug akong gipasaylo. Tungod sa akong gibuhat sa usa ka tawo nga nagbangutan, gisakitan si Tony sa akong desisyon. Pero wa siya mahimo. Tungod kay si Ronnie ang mas dunay katungod sa amo ang mga anak. Ug ako sab kay lagi kasalmi. Tinuod, nakasala siya pero ang tao masayop man gyud. Ug di lang nato tan-awon ang gender. Bisan og pure pa nga lalaki ug babae, makasala man gyapon. Nibalik og puyo sa moa si Ronnie pero wa makaya ni Tony nga magtan-aw na mo nga usa ka pamilya. Nasakitan siya, mao nga nakahukom siya nga magpalayo na lang. Ug nibalin siya og puyo duol siyang trabahoan, unya nag-start og papang-apply sa gawas. Pila ka buwan na nilabay, nabalitaan na lang namo nga nakalarga na sa laing nasod si Tony. Nilarga siya nga wa manggani mananghid namo. Pero bisan pa, gisabot lang gyapon nako siya. Dili lalim ang sakit nga iyang nagibati. Nakibaw ko nga sa kadako siyang feelings nako ug nakatunan na niya ang pagmahal ang akong mga anak. Pero saon man nga di man gid mi pwede. Si Ronnie gyud ang para nako tungod kay siya ang akong true love ug siya ang amahan sa akong mga anak. Sa pagkakaroon, di alang gihapon mi nanimuyo sa probinsya. Malipayon naman pud mi ni Ronnie, kauban sa among mga anak. Tulo na pud katuig ani labay o ginanay nga naka-move on na si Tony. Siya ang niunag tawag namo niadtong milabay Pasko. Nakikistorya siya kang Ronnie ug sa akong mga anak. Happy na lang pug ko kay gituman ni Ronnie ang iyang saad nako nga di na siya magbinabayi. Pirmi na siyang magpaupaw. Unya, di na gani mangarte. Usahay magkabulingit na lang gud tungod sa iyang trabaho nga mekaniko diri sa among lugar. Wa na pud siya manlaki, Papa Joe. Hinuon ko makita mo sa amo ang mga picture sa FB, makaingon gid mo nga mahuyang lang gyapon og naong si Ronnie. Bisan og upaw siya. Pero kung smile siya, mahuyang gid kita naon. Pero wala ko magmahin ana. Mao na gid na ang iyang naandan nga smile. At least kana na lang ang remembrance sa iyang pagkamahuyang. Daghang salamat Papa Joe sa paghatag nimo higayon nga mabasa ang akong talagsaon nga kaagi. Usara gyud ang akong masulti sa imong mga followers nga dili gyud nimo matudluan ang kasing-kasing kung maunay mahigugma. Dili na lang kutob, imo magtatampo, lovely.